Diyos ay naghintay, siya ay nauuhaw. Dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos nawain. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Tayo po ay magpapasimula na mag-awitan ng mga pagpupuri sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 125 sa atin pong mga imnaryo. Kapahanan mo'y nananampitan, O Diyos na aming katubusan, mga aliping may kasalanan, pagpalain mo, bendisyonan ang buhay namin, lipos ng dusa.
landas naming sinasalunga ay hangawan mo ng pag-asa. Ikaw nga lamang, O aming Ama, sa puso namin sinasamba. Dalangin namin, dinggin mo sana at pagkawarin yaring sala. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katotohanan di masayod, pahintulutan di ka masayos. Ang aming buhay sa sinukop, sa paanan mo, O aming Jesus. Lumalapit at lumulog, pagsamba naming inihahandog dahil sa mong kaloob. Patuloy po nating papurihan, sambahin, at walang sawa po nating awitan ang ating nag-iisa at buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Heso Kristo, numero 156 sa atin pong mga imnaryo. Tayo'y nagkakatipon at nag-aawitan, maligayang sandali. Anong tamis kung ating kapiling si Jesus na ibig, pag-ibig niyang tapat sa atin nagligtas sa lahat ng bagabag. Ang kay tamis na pangalang Jesus, lahat tayo'y dumulog. Ang aking kaligayahan, Panginoon, ay sundan, at ay maging saan man, nakalang laging kalakbay sa hirap ng ating kordero. Nais mo makaramay ang ating kaligayahan. Saan man
Diyos ng langit ay walang hanggan, ang dakilang pag-ibig, ang ating kaligayahan. Panginoon ay sundan, at kahit maging saan man, nakalaang laging kaalabayan. Hirap ng ating kordero, nais na makaramay ang ating kaligayahan. Sana'y sundan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ikaw po ang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, Ikaw po ang nag-iisa, tunay na Diyos, buhay na Diyos, pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan. Ikaw po ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo din po ang aming minamahal na ama at ina, at ikaw po ay kanilang pinagtapatan, pinaglingkuran ng buong puso, buong isip, buong lakas, hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon, naninikluhod po kami, una na nga po dito, sa iyong maralita, maliit, munting bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa bawat tahanan ng aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasang bahay, mga kamag-anakan sa laman. Gayon din po sa mga lalaki at mga babae sa buong sanglibutan, na sa pamamagitan po ng karunungan na iyong pinalago sa huling araw, nangakakapakinig din po sila ng iyong banal na ebanghelyo, at sa lahat ng mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan. Sinasampalatayanan po namin, Amang Banal, kung papaanong kami po sa malayong dakong ito ng Los Angeles, California ay pinatnubayan mo, ginabayan, binuhay, pinalakas, pinagbubuksan ng magagandang kapalaran. Gayon din po ang ipinapanalangin naming ipinasapit mo rin po sa kanila sa bawat araw at sa bawat sandali na nagdaraan dito po sa magulo at mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama Manal, kung kami po nangagkakasala pa rin at nagkukulang,
Hindi namin naaabot ang iyong banal na kalwalhatian. Sa Huwebes po ng gabing ito, ang aming mga kasalanan wag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami muling turuan at aralan. Batid naming karumal-dumal sa iyo ang mga pagsamba ng taong nabubuhay sa kalikuan at mga karumihan sa buhay. Nakikiusap kami, Ama, ituring mo na lamang kabiglaanan kamangmangan, saksi ng aming pagiging mga hamak na mga alabok ng putik po lamang. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, sinasampalatayanan po naming ikaw pong muli ang tatayo sa aming mga kalagitnaan, sa aming mga puso, sa aming isipan at sa aming mga kalooban. Kakasangkapanin mo lamang ang wala mong kabuluhan at hamak mong alipin. Banalin mo sana ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Ingatan mo sana ang kanyang bibig at ang kanyang labi. At siya po'y makapagturo ng pawang katotohanan lamang kung papaano sa langit ito po ang kanyang maipahayag sa amin po dito sa magulot mandarayang sanglibutan. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo nawa ang bawat isa sa amin. Pagalingin mo po ang aming mga lupang katawan. Pagalingin mo ang aming mga karamdaman. Ipinakikiusap naming tutulungan mo rin kaming lahat na yumabong pa ang aming mga hiram na buhay, at sa araw-araw po'y pagbubuksan mo po kaming lahat ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, at una mo nga pong hihipuin, palalakasin at pagagalingin ang mga katulad na ng iyong hamak na lingkod, na kami po'y nagsisitanda na, at batid naming malapit na ang araw ng aming mga kamatayan. Gayon din po ang aking kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia, si kapatid na Mercedita Mirna at Mary Jane. Isinasamot ipinapakiusap naming daragdagan mo pa po ang kanilang kagaling at kalakasan. Iyo din pong dadalawin sa kanilang mga dampang tahanan ang lahat ng aming mga kaibigan na nangangalat sa buong sanglibutan. 10 ng kanilang mga kabyak, mga anak at mga mahal sa buhay, at ang maraming mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, na ang kanilang mga pangalay hindi na po nasambitla ng iyong hamak at wala mong kabuluhang alipin. At sa Huwebes po ng gabing ito'y babasbasan mo po kaming lahat at bebendisyonan sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, ihanda na po natin ang ating sariling mga kaluluwa. Ang ating puso at ang ating mga isipan, italaga na po natin. Tawagin natin ang ating mga kabyak, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo. Charity must always begins at home. At anyayahan natin ang ating mga kaibigan, huwag nating ikakahiya ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang ebanghelyo at ang kanyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pasisimulan na po natin ang ating pag-aaral sa Huwebes po ng gabing ito. At ang atin pong pinakapaksa na inihanda ng Panginoong Hesukristo, buksan na po natin ang aklat ng Efeso sa kanya pong kapitulo 4 at versikulo 3. Na ito po ay isinulat ng Diyos sa pagkasangkapan kay Apostol Pablo sa mga kaanib sa iglesia ng Diyos ng kanyang kapanahunan
na kanyang naitayo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa labas ng bansa ng Israel. Basahin po natin ang ating paksa. Unahin po natin sa Ephesians chapter 4 and the verses 3 sa Bibliang English, King James Version na pinanggalingan po ng Tagalog. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sa atin pong sariling wika, na pagsakitan ninyo, ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Dito po kung baga maaari, una po sa lahat ang kanyang pinagbibilinan yung mga nabautismuhan po sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa makatwid po baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At yun nga po ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo na ang pangalan noong una ay Saulo, ay tinawag ng Diyos para siya nga po ang kasangkapanin ng Panginoong Hesus upang alisin sa ibang iglesia o ibang relihiyon, ibang pananampalataya, ang napakaraming mga tao na nahumaling kumilala, sumampalataya sa utos katha ng mga Hudyo, ng mga tao, Titos 1:14, at aral doktrina ng mga demonyo. Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Noon pa man, marami na po ang nagsulputan na mga iglesia, mga relihiyon. Datapwat pakaisipin po natin, iisa ang katawan na siyang iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo sa ibabaw po ng malaking bato sa siyudad ng Jerusalem ng Hudia. At alam na po natin kung ano yung malaking bato na pinagtayuan ng ating mga kaluluwa. Yan po ang mga salita ng Panginoon. San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 26. Ang tanong po natin ay ito, bakit po baga ayon sa ating paksa, Efeso 4:3, tayong mga tao, kumbaga maaari sana hindi lamang ang mga iglesia ng Diyos, kumbaga maaari, lahat po ng tao umalis na dyan sa mga iglesia na hindi tayo ng Diyos. At tayo po ay mangagkaisa na sa iisang katawan, iisang iglesia, sa espiritual na katawan ng Panginoong Jesucristo. Kumbaga maaari, tayong mga tao, magkasama-sama na sa iisang pananampalataya. Bakit nga po baga? Ayon sa ating paksa, pinagbibilinan ng Diyos na mga kipagkaisa tayo sa Espiritu. Ang pakikipagkaisa sa Espiritu, ayon din po sa Efeso 4:3, ikalawang bahagi nito, ito ang tali ng kapayapaan. Sa makatwid, kung hindi po tayo makikipagkaisa sa Espiritu, wala pong kapayapaan. Wala po tayong tatamuhing kapanatagan, kapayapaan. At pag binabanggit yung kapayapaan, tinitiyak po kung makapanatili tayong nakikipagkaisa sa Espiritu, meron tayong buhay na walang hanggan. Sa katotohanan po, ano ba itong tinatawag na Espiritu? Ang Espiritu po, walang laman at walang buto. At nalalaman natin yung Espiritu, hindi po pwedeng ikapit sa ibang Espiritu. Meron pong Espiritu na pinanggagalingan ng kaguluhan.
Isang halimbawa, yung espiritu ng alak, alcohol. Pagka yun po ang pinakipagkaisahan ng tao, ibig sabihin, pag yung espiritu ng alcohol inilagay sa sikmura, sa tiyan, pumapasok po ito sa ulo. At kapag pumasok na sa ulo, kung ano-ano ng kadiliman ang naiisip ng may katawan. Nariyan ang una na nga, nanggagahasa, nanghohold up, pumapatay, nanununog, nagmumura, at talaga pong hindi po yaon ang espiritu na dapat nating pakipagkaisahan. Ayon po dito sa ating pinag-aaralan, lalo na nga merong espiritu ng shabu. Merong espiritu ng kung ano-anong mga nagsusulputan na mga ipinagbabawal na gamot, illegal drug. Nang wika nga ni Ginoong Duterte, ang bagong presidente ng Pilipinas, my God! Ayon kay Ginoong Duterte, I hate drug, illegal drug, ang ibig niyang sabihin. Sa mga tuwid, ito po ay isang napakabanal na aralin na nais ng Diyos na ating matutuhan. Kung baga maaari, hindi lang kami ng mga iglesia ng Diyos. Lahat ng mga tao, makinig kayo. Nalalaman naman namin, wala naman kayo napapakinggan sa mga iglesyang kinaaniban ninyo na nagsasabi ng katotohanan. Wala! Wala po, wala kahit isa. Romanos 3:10. Wala pong mangangaral na nagsasabi ng katotohanan ito. Maliban sa ating Panginoong Jesucristo na atin nga pong binabasa na lamang. Sa katotohanan po, ano ang kasalukuyang kalagayan nitong ating buong sanglibutan ayon po sa mga alagad o mga apostol ng Panginoong Jesucristo? Buksan po natin ang unang Juan. Ito po'y sinulat ni Apostol Juan, apostol ng Panginoong Jesucristo. Kapitulo 5, versikulo 19, ang huling bahagi. Ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Ang kalagayan po natin ngayon, 2017 na po. Ang sanglibutan huling araw na po natin ngayon, nakahilig na sa masama. Bakit po? Bakit sinasabi ng mga apostol ng Panginoon na napakasama na ng sanglibutan? Hayaan natin ang mga propeta ang magpaliwanag naman sa atin, tulad po ni Propeta Isaias. Buksan natin ang Matandang Tipan, 57, versikulo 20 sa aklat ni Propeta Isaias. Ngunit ang masama, ito po, ang sanglibutan nakahilig sa masama. Pag binabanggit po yung sanglibutan, ito po ay mga tao. Mga tao na sanglibutan. Ang ibig sabihin, mga tao na nabubuhay sa mga bagay ng sanglibutan. Kayo ba, kapatid na si Rilo, hindi ba kayo nabubuhay sa sanglibutan? Nabubuhay din po kami. Ngunit, dito po, merong ipinakikilala ang Biblia, yung mga taong sanglibutan. Ano nga ang mga taong sanglibutan? At nakahilig ang buong mundo sa masama. Ayon sa unang Juan 5:19. Ayon kay Apostol o kay Propeta Isaias 57:20, ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at ng dumi. Ito po, ang mga taong sanglibutan, wala po itong kapayapaan Parang maunos na dagat. At ang tubig nitong mga taong ito, umaalimbukay. Pag sinasabing umaalimbukay, mabahong mabaho. Simbaho ng burak at ng dumi. Mga dumi. Dumi ng mga tao, dumi ng mga hayop, dumi na mga amoy ng mga naaagnas na katawan ng mga tao, mga hayop.
nabubulok. Ang ibig lang sabihin, ang sanglibutan nakahilig sa masama. Yung mga tao na nabubuhay sa sanglibutan, wala silang kapayapaan. Ang ibig lang sabihin, masama, masasama ang kanilang kinalalagyan, parang mabahong mabaho na umaalimbukay sa baho na burak at dumi. Sa 57:21, bakit nga ang sanglibutang ito ay nakahilig sa masama? Bakit? Walang kapayapaan. Sabi ng Diyos, saan? Sa mga masasamang mga tao. Ayan. Yung mga masasamang mga tao na walang kapayapaan, na parang dagat, ang dagat ay talagang maligalig ang kanyang mga alon at mabaho na. Bulok na ang ibig lang sabihin nitong ating kinalalagyan. Ano nga po baga ang kasamaan naman na kinahihiligan ng sanglibutan o mga tao sa lupa sa huling araw na ito? Kaya nga ito ibinango ng Panginoong Jesucristo, unang 1:5-19, makipagkaisa tayo sa tali ng kapayapaan, sapagkat sa unang 1:5-19, nakahilig nga sa masama. Ano ba yung masama na kinahihiligan ng buong sanglibutan o ng mga taong sanglibutan? Romanos 3:18, 3:18, ito po ay talata na malimit nating mapakinggan at hindi ko na po babasahin. Basahin naman ninyo sa inyong mga Biblia sa bahay. Ganyan po ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos para matiyak ninyo na hindi po namin kayo pinaglalakuan, wala kaming inililihim sa inyo. Kayo naman ang magbasa at doon nga po ay nasasabi ni Apostol Pablo, sa huling araw na ito, walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ang lahat ng tao, lumihis ng landas. Hindi lumakad sa palatuntunan ng Diyos, lumakad sa kanilang mga sariling daan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagbububo ng dugo. Kaya yan ang nakikita natin ngayon, lalo na nga sa ating inang bayan, araw-araw. Ipapuputol ko ang daliri ko kapag merong araw na napakinggan kayo sa TV Patrol, sa mga balita, sa Pilipinas at sa buong mundo, na walang kriminalidad na napabalita. Walang patayan. Sa Pilipinas nga po lamang, araw-araw. Lumaban daw po, may barel, may shabu daw, lumaban sa kapulisan, binarel, patay. Mga tagapakinig, sa mga tweet, nakahilig sa masama, sapagkat lagana po ang kasamaan, una sa ating inang bayan, at hindi lang sa Pilipinas, sa buong sanglibutan. That is the trend that is happening now all over the world. Kaya ang wika ni Apostol 1:5-19, huling bahagi, ang sanglibutan nakahilig sa masama. At ayon pa rin sa Romanos 3:10-18, walang humahanap sa Diyos. Walang nagsasaliksik. Walang nagtatanong. Walang nakakakilala sa Diyos. At ang kanilang mga bibig, ang kanilang mga lalamunan ay tulad sa mga libingang bukas na nangagsasalita ng mga tinatawag na, mga napapakinggan natin. It is also the trend. Hindi lang sa Pilipinas, ang presidenta natin PUTI. Maging di sa Amerika, si Donald Trump. Nakakatakot din kung magsalita. At sa iba't ibang mga rehiyon ng sanglibutan, ang buong lupa, yan na nga po nangyayari. Bakit? Nakahilig sa masama. Yan po ang ating dapat kuhanan ng pansin, ang ating napapakinggang pag-aaral sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Huwebes at Linggo,
pawang mga katotohanan lamang na nagaganap at nangyayari, katulad nga po sa sinasabi ni Propeta Isaias Kapitulo 8, versikulo 20, sa kautusan. Ang kautusan, mga salita ng Diyos sa Biblia. At sa patotoo, ang patotoo, yung mga newspaper, news, yung mga balita sa YouTube, sa television, sa internet, yan po ang ginagawa ng Iglesia ng Diyos, kautusan at patotoo. Kung ano yung mga inihula ng Diyos, kung ano yung sinabi, sinalita ng Diyos, kautusan ng Diyos, ito po ang ibinabalita namin sa inyo Huwebes at Linggo. At sana naman ay inyong panaligan at sampalatayanan ang mga katotohanan ito, sapagkat ito ang katotohanan na magpapalaya sa ating mga kaluluwa. At sa Isaias 22:13, tinan ninyo, hindi tayo makapagsisinungaling sa kasalukuyang kaganapang nangyayari sa buong lupa. Lalo na nga po sa mga kabataan sa ating kapanahunan ito. Ano ba? Ang inihulang ito ni Propeta Isaias na ganap sa ating kapanahunan ngayon. At narito, kagalakan. Isaias 22:13. Ano bang ibig sabihin ng kagalakan? Pakaligaya tayo, magpasarap tayo, let's have joy, let's have merriment every day of our life. Of our lives. Yan ang sigaw ng mga Amerikano. Let's be happy. Maski na sa mga social media. Let's be happy. Sabi nila, lalo na nga yung mga kung sino-sinong mga nasa Facebook, hindi ko naman minamasama, ngunit una nilang binibigyan ng pagpapahalaga ang pagpapakaligaya habang tayo'y nabubuhay. Bakit nga? Ito nga ang sinasabi ni Propeta Isaias 22:13. Kaya ang sanglibutan nakahilig sa masama. Sa halip na ang mga tao, lalo na nga ang mga kabataan, hanapin ang Diyos, pag-aralan ng Diyos, usisain kung paano masusumpungan ang pagliligtas ng Diyos. Anong ginagawa ng mga kabataan? At narito, Isaias 22:13, kagalakan, kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak. Bakit? Tayo'y magsikain, tayo'y magsiinom, sapagkat bukas tayo ay mga mamatay. Ayan. Ako'y marami akong kilala Kahit na nung araw mo makita, makausap, amoy chiko. Kahit na araw ng linggo na dapat sana kahit pakitang tao, pakitang meron siyang pagkatakot sa Diyos. Ba'y kinakausap mo ang baho ng hininga. Ayan. Kaya sabi ng paksa, sabi sa atin kanina, mga kapatid, ang mga tao tulad di ka sa dagat, maligalig. Umaalimbukay ang kanilang amoy, tulad sa burak at nabubulok ng mga kung anong mga mababahong mga bagay. Ganyan ang mga taong lagi na lamang laseng. Laging amoy chiko, mga kapatid. Bakit? Pagkain ng karne, pagpatay ng tupa, magpakaligaya tayo, magpakasaya, uminom tayo ng alak. Isaias 22:13, tayo'y magsikain at magsiinom sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Yan ang sanglibutan ng mga tao ngayon. At hindi lamang kabataan, lahat na. Meron nga tayong nakikita dyan, lola na at lolo. Nahuli pa ng PNP sa Pilipinas, nagtutulak pa, nagtutulak pa ng droga. Mabutit na awa yung mga pulis, hindi kayo pinagpapatay. Isipin mo, mahigit na 70 anyos mag-asawa. Nagtutulak ng droga sa mga kabataan. At ayon din kay Apostol Pablo, sa sulat niya sa unang Korinto 15:32, pinatunayan ito ni Apostol Pablo na talagang maski hindi sila nagkikita ni Propeta Isaias. Si Propeta Isaias sumulat nitong binasa kong paksa 22:13 ng Isaias, humigit kumulang 700 years.
Hindi pa ipinapanganak ang Panginoong Jesucristo at si Apostol Pablo. Pero pinatunayan ni Apostol Pablo, talagang yan ang ugali ng mga tao. Totoo ba yan? Unang Korinto 15:32. Ayon sa kaugalian ng tao. Ito po yung ikalawang bahagi. 15:32 ng unang Korinto. Basahin ninyo. Ayon sa kaugalian ng mga tao. Ito na ang kinasanayan ng mga tao. Alin yan? Mga kapatid, kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain, magsiinom tayo, yamang bukas tayo ay mga mamatay. Ito po. Kaya nga ang wika ni Apostol Pablo, babasahin ko ulit, unang Korinto 15:32, yung ikalawang bahagi. Kung ang mga patay, ito ang pagkakilala, ito ang pangunawa ng mga tao noong panahon pa man, unang daang siglo, panahon ng Panginoong Jesucristo, panahon ng mga apostol, kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, yun ang pagkakilala ng mga unang kapatiran sa Iglesia ng Diyos. Kaya nga, salamat naman, isinugo sa kanila, sa mga taga-Korinto, si Apostol Pablo, at ang maraming sa kanila, alam po ninyo, mga pagano yan. Ng mga kapanahonang yon, sila po sumasamba, yung mga taga-Korinto, sumasamba sa mga larawan, sa mga inanyuan, at ang kanilang pananampalataya, ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo, yamang bukas tayo ay mga mamatay. Na kung liliwanagin lamang nang hindi pa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang mga taga-Korinto, at ako masasabi ko, kung kami hindi dinala ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, wala na rin kaming gagawin kundi uminom, magsayaw, magpakaligaya, magpakasarap. Wala namang buhay na walang hanggan Kaya iinom na lang tayo, papakaligaya, pasyal dito, pasyal diyan. Pero hindi po gayon. Kaya nga sa na nga po baga itinalaga ng Diyos ang buong sanglibutan. Nandahil nga po sa mga pananampalataya, sa mga pagkakilala, sa mga salit-saling sabi na minana natin sa ating mga ninuno noong araw, lalo na nga po nang wala pa tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na hindi pa tayo nakakakilala ng meron palang resurrection after death. Kung hindi tayo talaga sasampalataya na may buhay na walang hanggan, what's the use of living? Hindi ba magpapasarap na lang tayo? Kaya nga dahil dito sa maling pagkaunawang ito ng mga tao, sana nga itinalaga ng Diyos ang buong sanglibutan. Pabayaan natin si Propeta Jeremias ang magpaliwanag po naman. Kaya't inyong pakinggan, ito po, makinig tayo. Kaya't inyong pakinggan, sabi ng Diyos, ninyong mga bansa, tayong mga tao. Pag binabanggit yung mga bansa, buong sanglibutan nyo. At inyong talastasin, unawain naman ninyo ang sinasabi ng Panginoon Diyos. O 6:19, inyong pakinggan, o lupa, naririto, eto, saan itinatalaga ng Diyos? Dahil ang buong sanglibutan, nagsisampalataya, umasa nung una na wala palang pagkabuhay na baguli, kaya ang ginawa ng taong sanglibutan, magpakaligaya na lang tayo. Narito ang wika, pakinggan ninyo. Ako'y magdadala ng kasamaan. Ayan, ang wika ng Panginoon Diyos, 6:18. Ako'y magdadala ng kasamaan. Bakit? Bunga ng kanilang mga pag-iisip. Ano bang pag-iisip nating mga tao? Sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita. Magdadala ako ng kasamaan sa sanglibutan, sa mga bansa, sa bayang ito. Ang wika ng Panginoon Diyos. Una na nga, itong Jeremias 6:18 at 19, ito yung panahon na galit ang Diyos sa Israel, yung kanyang sariling bayan, na
gumawa ng Diyos-Diyosan, nagprosesyon, gumawa ng reyna ng langit, nagprosesyon, ipinagprosesyon sa mga lansangan ng Huda at ng Jerusalem. Mga tagapakinig, ito'y bunga ng kanilang masasamang pag-iisip na sila'y gumawa mismo ang bansa ng Israel ng mga larawan at Diyos-Diyusan at ipinalit nila sa tunay na Diyos, sa buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos ay nagdala ng kasamaan sa buong lupa, sa buong sanglibutan. Sapagkat sila'y hindi nangakinig sa aking mga salita. Kung yung bansa ng Israel na nakatanggap ng salita ng Diyos, 2 tapyas na bato na unang-una roon, Exodus, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag kang gagawa ng anumang larawan nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng tubig, at iyo silang paglilingkuran, huwag mo silang yuyukuran, huwag mo silang paglilingkuran. Unang-unang utos ng Diyos yun, sapagkat ako ay Diyos na mapanibughuin, dadalawin ko ang kasalanan ninyo hanggang ika-3 at ika-4 na sali ng lahi. Ito nga ang nangyari. Kung yung Israel lumiko ng landas, di lalo na yung mga Hentil, yung mga hindi Israelita, mga pagano, wala namang pagkabuhay na maguli sa mga yan. Kaya nga kaligayahan dito, kaligayahan dyan. Ako'y magdadalay ka narito ng kasamaan sa buong sanglibutan ito, hindi lang sa bansa ng Israel. Yung Israel, yun lang ang ginawang modelo ng Diyos. Pero, mga kapatid, lumihis din ng landas. At, sapagkat hindi sila nakinig sa aking mga salita at tungkol sa aking kautusan, kanilang itinakwil, yun nga, na wag gumawa ng mga larawan, na wag magkaroon ng ibang Diyos. Tulad ng nangyayari ngayon sa huling araw na ito. Ang pinakamalaking iglesia sa buong lupa, Iglesia Apostolika, Katolika, Romana, yan ba'y nasusunod ng mga Katoliko? Yung 2 tapyas na bato, wag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin? Kayo na magsasabi. Mga papa ninyo, anong ginawa? Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos. Ayan, gumawa. Hindi lang gumawa, sinipa ninyo ang Diyos. Naglagay kayo ng papa sa Roma. Ginawa ninyong mga Diyos. Ginawa ninyong Diyos. At pagkatapos, gumawa pa kayo ng larawan ni Mama Mary, larawan ng mga apostol, larawan ng kung sino-sino, na niluluhuran ninyo at pinagpuprosesyon ninyo. At sa Jeremias din po, sa 14, sa ikalawang bahagi ng talatang ito, ano ang tiyak na tiyak nakikita nating hindi nagaganap sa lupa? At sinasabi nino ng mga tao sa lupa, kapayapaan. Kapayapaan sa 14, gayon man, walang kapayapaan. Ayan, itong ilalagay ko, itong dadalhin ko, ito ipadadala ko sa lupa. Dahil sinuway nila ang aking mga kautusan, hihingi sila ng kapayapaan, pero wala silang kapayapaan. Sa katunayan nga po, sa pulpa ng ang mga tao ay makalasap ng tinatawag na pag-unlad. Gusto ng mga tao ay talagang puro kapayapaan. Gumawa na nga ang tao ng tinatawag na nung unang-una yung Liga ng mga Bansa, the League of Nations. Pagkatapos meron pang United Nations, meron pang ASEAN, meron pang NATO, meron pang kung ano-ano ng mga asosasyon, organisasyon. At karamihan dyan pinangungunahan pa ng mga papa sa Roma, peace, peace, peace. Pero wala namang kapayapaan. Walang kapayapaan hanggang ngayon. Nalalaman natin yan. Patuloy ang patayan, patuloy ang digmaan. Wala pong kapayapaan. At sa ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2 at versikulo 11, pabayaan ninyo na basahin ko sa Bibliang English kung saan pa itinatalaga ng Diyos ang sanglibutang ito nang dahil nga po sa walang humahanap sa Kanya, walang nagtatanong sa Kanya, walang humihingi sa Kanya ng tinatawag
na katwiran at katotohanan upang magkaroon sila ng kapayapaan, saan pa ipinahihintulot ng Diyos ang buong sanglibutang ito? Ikalawang Tesalonica 2:11. Abayaan ninyong basahin ko muna sa Bibliang English. And for this cause, dahil dito, alin yung cause na yon? Hindi nga nila tinupad ang utos ng Diyos sa 2 tapyas na bato. For this cause, God shall send them strong delusion. Dahil sa pagsuway nila sa kautusan ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa malaking pagkakagulo, delusions. Ibig sabihin ng delusion, synonymous yan sa confusions, kaya magulo. Pagkataranta, ayan, espiritu ng kaguluhan. Ang buong sanglibutan, yung mga leader ng mga malalaking bansa, leader na maging ng mga relihiyon, ibinigay sila sa kaguluhan. Kaya nga nakakakita tayo dyan, di ba? Pati mga leader ng mga relihiyon, sa loob ng kanilang iglesia, di mandahan dito, di mandahan dyan. Meron pa, patayan dito, patayan dyan. O, mga politiko naman, hindi ba sila mismo nagsisipagdimandahan? Sila mismo nag-aakusahan sa isa't isa, sa iglesia ng tao, pati yung nanay ng obispo, ini-eject sa bahay. Ano ba namang klase yan? Bakit? Dahil nga dito, na ang mga tao, ang buong sanglibutan, hindi hinanap ang Diyos. At sa halip, nagkaroon sila ng kanilang sariling Diyos at mga Diyos-Diyusan. God gave them strong delusions that they should believe a lie. At kung mga kasinungalingan na nga ang pinaniniwalaan ng mga tao, mga kapatid, ayon sa Panginoong Jesucristo sa huling araw natin, ano mangyayari sa sanglibutan? Matthew 24:10, King James Version. And then, according to Jesus Christ, our Lord, and then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. At dahil nga sa pagsagana ng katampalasanan, marami ang mga titisod. At ang marami ang wika niya, sila magtatrayduran ang isa't isa, kamumuhian ang isa't isa. Di ba totoo yan? Yan, nangyayari ngayon sa Pilipinas. Darating ang araw, pati ang mga kasama ni Ginoong Duterte sa kanyang gabinete, baka mga isa pa dyan, nakasakasama niya araw at gabi, yan pa bumaril sa kanya, magkudeta laban sa kanya. Wag naman sanang mangyari. Yan ang sinasabi ng mga banal na kasultan. Bakit? Lahat ng mga leader lalo na sa Pilipinas, magmula presidente hanggang pinakamaliit na barangay tanod, puro Katoliko. At kung hindi man Katoliko, mga protestante. At kung hindi man protestante, Iglesia ni Manalo na mga makapangyarihan sa gobyerno. Anong nangyayari ngayon? Inilagay sila sa napakalaking kaguluhan. Ano po ang kasunod pagkatapos na makita nating nagaganap na ito? Ayan, kitang-kita na natin ang napakaraming kaganapan ng hula at ang napakaraming pagsulpot. Magkakaroon ng bulaang Kristo, alam na natin yan. Magkakaroon ng mga digmaan. Magkakaroon lilindol sa iba't ibang dako, magkakagutom. At ito'y kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ang wakas. Ano po ang kasunod na mga gaganap ayon sa Panginoong Jesucristo? Higit na nga ngayon na nag-uumpisa ng magbetray ang bawat isa sa kanilang kapwa, magtaksil, magkakanulo ang isa't isa sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kasama. Anong susunod na mangyayari? 24:21. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, ayan nang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang sa ngayon, at hindi na mangyayari
pangmuli kailanman. Yun na lamang ang hinihintay na natin eh. Yan po ang pinaka-period. At tandaan ninyo, kapag ang mga bagay na ito ay nakita na natin, tayo nasa huling araw na, ito na lang ang iniintay. Ang malaking kapighatian na hindi na mangyayari pang muli. One time only ito. At yan ay anytime coming very, very soon. At sa 24:22, at malibang paikliin ang mga araw na yaon, ay walang laman na makakaligtas. Nakakatakot po yung darating na yon. At yan ay napakinggan na natin eh. Ang wika ng Panginoon Diyos, sa mga paksa na ating napapakinggan, yung kapighatiang hindi na mangyayari pang muli at minsan lang mangyayari, minsan na lamang ang wika ng Panginoon. Yun po ay ibang paksa. Minsan na lamang uugain ko ang langit, uugain ko ang lupa, uugain ko ang dagat, uugain ko ang lahat ng mga bagay. Napakalakas na lindol yun. Napakalakas na lindol. At hindi lang lupa ang lilindol. Ang langit, ang lupa, ang lahat ng mga bagay gigibain. Kakaroon ng napakalakas na lindol. At yan po, malapit lang mangyari. Kaya kami nangangaral, mga tagapakinig, sapagkat ibig namin, hindi lang kami ang makaalam at makapaghanda ng ikalawang pagparito, kundi kayo man na aming mga mahal sa buhay. Kayo man na aming mga kaibigan, sapagkat ito ang pag-ibig namin sa Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay. Iibigin namin ang aming mga kapwa-tao kung paanong ibig naming maligtas. Ituturo namin sa lahat ng tao ang kaparaanan para tayong lahat ay huwag mapahamak, kundi bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. 24:22, at malibang paikliin ang mga araw na yon, Mateo, walang laman makakaligtas, dadapot dahil sa mga hinirang, dahil sa hirang, paiikliin ang mga araw na yon. Yan. Kaya po ngayon, sa pagkakataong ito, nariyan na ang ating pag-aaral, mga kapatid. Sino-sino po baga ang mga hinirang? At ano po baga naman ang kaugnayan nila sa ating paksa? Sa Efeso 4:3 na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Buksan po natin ang unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9. Datapwat kayo ay isang lahing hirang. Putulin ko po muna ang sinulatan po rito ni Apostol Pedro, grupo ng samahan ng mga tao na sila lahing hirang. Isang makahari, pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang karangalan Niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na mga kaliwanagan. Ito po ang mga hentil. Ito po ang mga nangabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Una-una na nga po sa pamamagitan ni Apostol Pablo na sinulatan ni Apostol Pedro, kayo'y kay isang lahing hirang. Kayo, na mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, isang lahing hirang. At ito po ang tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na sa huling araw na ito, anumang sandali, ay darating ang malaking kapighatian na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pang muli. Na pagdating ng pagkakataong yaon na nga po ang katapusan ng buong sanglibutan. Ito na ang ikalawang pagparito. Ngunit, dahil daw po sa mga hinirang, paiikliin ang mga araw ng kapighatiang yaon, at kung sino nga po yaong haring hirang o lahing hirang, wala pong iba kung hindi ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sila po ang hinulaan, maging ng mga unang mga propeta na katulad po ni Propeta Osayas sa 2:23 nang ipinaknukala ng Panginoon Diyos
aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Nang magalit nga po ang Diyos sa kanyang sariling bayan, at noon pa man ay itinakwilda ng Diyos ang bansa ng Israel, kanya nang ipinanukala, magtatayo siya ng kanyang sariling bayan. Tatapusin na nga po ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Hudyo o mga Israelita na alam natin, ito nga po ay nalagot ang pag-uugnay ng mga Israelita sa Diyos ng kanilang hilingin. Kay Pilato, pakawalan si Barabas, ipako sa krus ang Kristo. At sinabi nga po sa pamamagitan ng hula na binigkas ni Propeta Oseas 2:23, humigit kumulang mga 600 taon bago nagkatawan tao ang Kristo, aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. Aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, hindi Israelita, mga Hintil. Ikaw ang aking bayan, at siya ay magsasabi, ikaw ang aking Diyos. Sila nga po ang kadahilanan kung bakit isinugo ng Diyos sa kahintilan ang lalaki na ang pangalan noon ay Saulo, na mang-uusig sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito nga po ang kaganapan ng hula. At sila nga po ang mga lahing hirang na dahil nga sa kanila o sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, alam natin kung paano nagkaroon ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang magkatawan tao na nga po ang Diyos, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32 ng siya, nasa anyo 32, itatayo ko ang aking iglesia. At ang iglesyang iyon tinatawag sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ito ang kanyang kaluwalhatian. Isayas Kapitulo 43 at versikulo 7, bawat tinatawag sa aking pangalan at sa aking ginawa, ito ang aking kaluwalhatian. Dahil nga po, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, paiikliin ng Diyos ang kanyang galit sa buong sanglibutan para magkaroon ng mga tao na maliligtas sa makatwid baga ang kanyang mga hinirang. Ngayon, ano nga po ang kaugnayan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating paksa? Pagsikapan ninyo na makipagkaisa sa tali sa espiritu ng kapayapaan. Pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa espiritu ng kapayapaan. Ano ang kaugnayan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa espiritu ng kapayapaan? Ituloy natin ang ating pag-aaral. Sa kanya pong Efeso Kapitulo 4, versikulo 14, bayanin yung basahin ko muna sa Bibliang English. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Sa Bibliang Tagalog, sino yung He? Na siya ika ang ating kapayapaan, na giniba ang pader na nagpapahiwalay. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, ang tao at ang Diyos magkahiwalay dahil sa kasalanan. At giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. 2:15 ng Efeso din po, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Siya ang ating kapayapaan. Sino yung siya? Inalis niya ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Ayan, sa pamamagitan ng katawan, sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Naalis po ang pagkakahiwalay ng tao at ng Diyos. Gumawa ng isang taong bago. Hindi na po yung materyang literal na laman at buto na tao, kung hindi, spiritual na katawan. Upang sa dalawa ay lalangin ang kapayapaan. Pagsikapan ninyo na makipagkaisa sa tali ng kapayapaan. Sino ang tali ng kapayapaan? Yung namatay sa krus, yung ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya, nagkaroon tayong mga tao
na sana papunta sa impyerno, naligtas. Nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. 2:16 ng Efeso, upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Amen. Ito po ang ating Panginoong Hesukristo. Pagsakitan ninyong makipagkaisa sa Espiritu. Ang Espiritu po, walang laman at walang buto. Ang Espiritu, ito po ay Diyos. Bakit? Sa San Juan Kapitulo 4, versikulo 24 at 23, ang Diyos ay Espiritu. At inaasahan at hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa Kanya na magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sino ba yung Espiritu? Diyos. Bakit ba nagkaroon ng laman? Bakit nagkaroon ng dugo na naipako sa bundok ng Kalbaryo? Nagkatawan tao ang berbo. 1:1 ng San Juan hanggang 5 at 14. Nang pasimulay berbo, ang berbo'y sumasa Diyos, ang berbo'y Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. At siya ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. At kung wala siya, kung walang berbo, kung walang Diyos, walang bagay na nagawa. Ano ang ginawa ng berbo na Diyos na gumawa ng lahat ng bagay? Nasa Kanya'y ang buhay. At ang buhay, ang ilaw ng sanglibutan. 1:14, nagkatawang tao ang berbo. Ito po, para magkaroon ng dugo, para magkaroon ng katawan na pangtubo sa ating kasalanan, nagkatawang tao. Sa matandang tipan, nung araw, nagkakaroon ang Israelita ng paglilinis ng kanilang kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Nang magkatawan tao na ang Diyos, yung kanyang sariling dugo. Kaya sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, feed the church of God. 20:28 in English King James Version, feed the church of God, which He purchased with His own blood. Paano nagkaroon ng dugo ang Diyos? Walang laman, walang buto, espiritu. Mga kapatid, nagkatawan tao. Kaya, pag sinabing nagkatawan tao, hindi po tao. Si kapatid na si Rilo, hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo, ako'y nagkatawan tao, mga kaibigan. Hindi po. Pupukulin ninyo ako ng bato. Sisibihin ninyo, ako'y sinungaling. Paano ako magkakatawan tao? Dati na akong tao. Kaya nga, nang magkatawan tao siya, itinayo niya ang kanyang iglesia. At yung iglesia, Colosos 1:18, kanyang pinangunguluhan, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia. Sa iglesia po ng Diyos, na tayo ng Diyos, si Kristo ang ating Papa, the Pope of the universe, the Pope of earth, the Pope of His blessed people. Ang Papa natin, ang Panginoong Diyos natin, ang pinakaama natin, ang Panginoong Hesukristo lang. Kaya po wala kami tinatawag na Papa sa Roma, Papa Piccolino. Wala kaming Papa na tao. Meron kami Papa Jesus Christ. Yan ang sinasabi ng Biblia. At bakit meron tayong kapayapaan kay Kristo? 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano ang pangalan ng iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, unang Tesalonica 2:14. Ano ang naroon sa katawan ni Kristo na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? 1:14 ng Colosos, na siyang kinaroroonan ng katubusan na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen! Huling tanong, paano tayo makapagsusumikap na makipagkaisa sa Espiritu, sa walang laman, walang buto, sa Diyos na nagkatawan tao? Ang wika ng Panginoong Hesukristo sa 6:63. Ang mga salita na sa inyo aking sinasalita, San Juan, pawang Espiritu at pawang buhay. Ano na lamang ang gagawin natin sa kanyang mga salita, sa kanyang mga aral? 1 Korinto 15:1 at 2.
Ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral, na inyo namang pinananatilihan, na sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangaral, maliban na nga kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen! Ito po ang pinakabuod ng ating paksa. Efeso 4:3, na ating pagsakitan, ingatan, makikipagkaisa, maging isa tayo, isang katawan, sa ating Panginoong Hesukristo, sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan. Ito nawa ang kanyang ipagpala, ito nawa ang ibasbas niya sa ating lahat magmula ngayon magpakaikailanman. Amen. At ating tanggapin ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa ating lahat magmula ngayon magpakaikailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.